Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaver Cats. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, sobrang lap trip po ng naging awarding para yan sa Lenten Special po ng Itbulaga at si Maine Mendoza talaga ang bidang-bida at pinag-usapan kahapon dahil sa kanyang paandar at kalog na aktingan. Tunay ngang siya po ang komedyan, no? Kaya nga ang mga televiewers sobrang tawang-tawa at pansamantalang nawala po ang kanilang mga problema. Nila kaya gustong-gusto daw nila si Maine Mendoza dahil sa pagkakwela nitong taglay na siyang bagay na bagay nga naman sa entertainment industry. Subalit 3 beses po na nominee si Maine Mendoza at 3 beses din siyang natalo. Ayun nga po sa kanya. Sobrang nag-viral naman daw yung acting niya sa Bahay Aruga. Bakit wala daw siyang nakuha? So ang tinutukoy niyang acting doon ay yung napuna-po ng mga netizens na napatawa si Maine Mendoza habang nag-iiyakan sila Paula Ballesteros at si Raisa May Dizon. Narin pa nga po at nahimatay-himatayan si Maine Mendoza kahapon. Parte po ng kanyang pagpapatawa, no? Sobrang panalo at pinag-usapan talagang awarding ng EV Lenten Special sa pangunguna po nitong si Maine Mendoza. Samantalang sobrang naging emosyonal naman si Mang Domeng sa kanyang naging speech na siyang tanghalin po siyang winner sa Best Bitaw Award. Hindi niya kasi lubos akalain na siya po ang mananalo dahil ang kalaban niya dito ay si Miles Ocampo. Alam naman natin na mahusay din si Miles at siya din ang nakakuha po ng mataas na boto sa reaction ng mga tao, di ba? Pero 50% lang po ang nakuha doon at ang 50% ay sa mga judges manggagaling. Kaya hindi rin talaga expected ni Mang Domeng na siya po ang manalo. Kaya naman naging emosyonal siya kahapon. Maging si Ann Ferrer nga po, di ba, kitang-kita naman natin. Napaiyak na din po siya, nadala na din po sa litanya ni Mang Domeng na para bang true to life na nagkaroon siya ng award. Kaya aliw na aliw sila Bossing Big dahil dito. Talaga namang si Mang Domeng napaiyak na din po, no? Alam natin na talagang binigyan po ng Itbulaga, no? Ang tsansa ang mga bago sa Itbulaga para nga naman malaman at maramdaman nilang na-appreciate ng TBJ ang kanilang dedikasyon sa pag-arte. Kaya sana hindi po ito ginagawang personal at sineseryoso po ng ilan. Meron kasing mga nagtataka bakit si Paulo Ballesteros walang award, bakit si Maine walang nakuha. So alalahanin natin na for the show lamang po ang lahat ng yan at alam din yan ng mga Dabber Cats natin. Samantalang si Ruel Carino naman ang nanalo sa parang normal award. Nagtatalon at nagtumbling-tumbling nga po si Ruel Carino sa tuwa no, na siyang kinatuwa din po ng mga live audience sa studio. Maraming OFC ni Ruel Carino ang nasa Itbulaga kahapon na talaga namang suportado nila si Ruel. Lubos din po ang kanyang pasasalamat dahil siya po ang nagwagi bilang parang normal award. Samantalang lubos din po ang pasasalamat mga Kadaver Cats ng mga SQ natin katulad po ni Ann Ferrer. May statement po siya, sabi niya, habang tumatanda mas na-appreciate mo talaga lahat. Kahit umpisa pa lang, teary-eyed na ako kasi wala lang, masaya lang talaga ako lalo na sa speech ni Daddy D. Sobrang nakaka-touch, kala mo talaga ako yung anak ni Daddy D sa iya ko. Sobrang saya ko lang para sa kanya. Ang saya rin na maging parte ng Lenten Special ng Itbulaga. Maraming salamat Lord, maraming salamat TBJ, Boss Jen, at ang buong Itbulaga. Maraming salamat sa inyo, Dapper Cats. Mapalad ako na naging Secretary Grace Torres. Congrats, the CEO directed by Randolph Longhas. And syempre may statement din si Kizzy Bueno. Sabi niya sa lahat po ng bumoto sa akin para sa Lenten Special Award kanina, maraming salamat po. Kahit hindi po tayo pinalad na makakuha ng award kanina ay parang pakiramdam ko panalo na ako dahil po sa suportang ibinigay niyo po sa akin. Maraming salamat, mahal ko kayo. Congratulations to you all. SQ Samantha Rizcal, Lucky, Jen Ray, SQ1 at sa lahat po ng Dabber Cats. Thank you TBJ Itbulaga. Mabuhay po kayo. Samantalang si SQ Samantha Rascal naman po ay may statement dito sa Instagram. Sabi niya,
Kulang kami ng dalawa pero sobrang nakaka-proud. Salamat po sa mga sumusuporta pa din sa amin at nagtitiwala, mahal po namin kayo. Samantalang maging si Karen Aistrup mga Kadaver Cards, meron din po siyang statement sa nakuha niya pong award. Sabi niya, thank you rin po sa Itbulaga for the opportunity. Ang saya ko po na naging parte ulit ako ng Lenten Special, the CEO. Thank you Lord, and to my mom, maraming salamat din po sa lahat ng Dabber Cards na nag-support, mahal ko po kayo. Samantalang since wala nga sa EV si Wally Viola dahil sa kanyang sitwasyon ngayon, dahil sa aksidente, gumawa po ng paraan ng EV para makita natin si Wally sa show. Gumawa sila ng standee ni Wally Viola para nga naman maramdaman natin andyan pa din siya para tumanggap ng award para sa The Best Ending Award sa The CEO. And speaking of standee, mga Kadaber Cards, meron din pong standee itong si Paulo Ballesteros. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kataberkads ang tungkol po dito sa naging speech po ni Maine Mendoza kahapon. Napansin ko lang na pumalo po agad ito ng 1.1 million. Grabe mga Kataberkads, no? Ganyan po ka-relevant ang isang Maine Mendoza. Kayang-kaya niya talagang gumawa ng eksena para siya ay mapag-usapan at mag-viral sa mundo ng social media. Samantalang kakapasok lamang po na balita tungkol po ito mga Kadaberkads sa producer po, no? Isa sa mga producer ng Itbulaga. Sabi nga dito sa write-ups po ng Telenews, dahil sa nakaraang track record sa pagbabayad ng block time, ABS-CBN hindi na pinayagan sa TV5. Gusot sa Pamilya Lopez may malaking epekto sa network partnership. Dahil delayed ang pagbabayad ng ABS-CBN sa kanilang obligasyon sa block time fees sa kapatid network, ito ang naging mitsa kaya pinaalis ito ng TV5. At dahil sa ganitong track record, maging sa Zoo Broadcasting Network, hindi ito naging magandang track record ng ABS-CBN sa kanilang pagbabayad ng kanilang obligasyon sa mga networks na kanilang sinisilungan. Marahil ito ang naging dahilan kaya hindi na pinayagan ng TV5 at MediaQuest ang hiling ng ABS-CBN kung meron man para makapasok ulit ito sa kapatid network. Naglabasan ng mga balita na hindi daw tinanggap ng ABS-CBN ang alok ng TV5. Ngunit, ang malinaw na dahilan ay nababahala na ang MediaQuest kung may kakayahan pa bang magbayad ng block time fees ang ABS-CBN sa MediaQuest. Gayong naisiwalat ang katotohanang estado ng ABS-CBN dahil sa gulo ng Pamilya Lopez. Kung tutuusin, nakababahala ang nasabing ulat at revelasyon ng Lopez Inc. sa mga broadcast partnership ngayon ng ABS-CBN gaya ng GMA Network, Zoo Broadcasting Network at Advanced Media Broadcasting System Inc. ukol sa lumolobong pagkakautang at pagkalugi ng ABS-CBN. Sa ngayon, focus ang TV5 sa pagpoproduce ng sarili mga di-kalibreng mga programa at hindi na nito kailangan ang serbisyo ng dating black timer. Kung makikipag-partner ang TV5, ito ay sa GMA Network o sa iba pang media outfit na maganda ang financial capacity. At yan ngayon ang umuugo ngayon mga Kadaberkads. Sa oras nga naman po na makipag-partnership ang GMA Network sa TV5, possible nga naman na mapanood ang Itbulaga sa GMA Network. Hindi po ililipat ha, mapapanood lamang, kumbaga madadagdagan lamang po ng channel ang Itbulaga. So agree ba kayo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.